Ikaw, anong laban mo sa buhay ngayon? Gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag kang susuko. Kahit maliit na progress, progress pa rin yan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hi everyone! Kumusta kayo dyan? Minsan ba, naisip niyo na ring sumuko? Ako rin, naisip ko na rin ang ganyan. Pero, heto ako ngayon, buhay, lumalaban. Siguro may dahilan. Ano sa tingin niyo? Gusto mo bang malaman kung paano ako lumaban? Akala ko noon, tapos na ang lahat. Imagine, na-stroke ako, nadala ako sa ICU. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Ako pala si Eve Manyo, isang licensed professional teacher, tutor, stroke survivor mommy na ngayon isa ng online entrepreneur. Looking back, isang araw ng January 2024, exactly January 5, bigla na lang akong nawalan ng lakas. Bumagal ang aking pagsasalita. Ako ay nauutal. Hindi ko alam, pero ito na pala ang simula ng aking paglalakbay bilang isang stroke survivor. Sa edad kong 65, hindi ko maisip na maranasan ko ang maging isang stroke survivor o kaya maranasan ko na magkaroon ng mild stroke. Ang mga letters ay magkadikit-dikit kapag ako ang nagsasalita. Kaya tinanong ko mga kasama ko sa bahay, sabi ng nanay ko, nagkadikit-dikit. Okay, so ang sabi ko sa anak ko, dalhin na niya ako sa hospital. Nasa emergency room, maraming tinanong ang nurse sa akin doon. Sinagot ko naman, binigyan niya ako ng preliminary procedures, yung itataas ang kamay, kaliwa at saka kanan, tinitingnan niya yung mata ko at saka yung pinapabuka niya yung bibig ko para tingnan niya yung dila ko kung pantay ba, pinapag-smile ako kung pantay ba yung mukha ko. Pero sabi niya, parang wala namang nangyari. Sabi ko naman, ako din naramdaman ko na parang walang nangyari. Pero ang sabi niya, sabi ng doktor, magkaroon daw ako ng isang laboratory procedure sa aking ulo para malaman kung baka may pumutok na ugat o kung may baradong ugat. So, nagbibigyan ka ng laboratory procedures, ibig sabihin, may idea na yung doktor kung anong nangyari sa akin. So, dinala ako doon sa isang room at saka ginawa yung laboratory procedure, tapos binaba naman ako sa emergency room. Sabi niya, antayin natin for a while pag nakuha na yung result ng laboratory procedure. After some time, nakuha ng nurse yung result ng laboratory procedure ko. Tiningnan niya yung x-ray, may nakita sila doon na parang barado. Kaya siguro, yun ang dahilan kung bakit nauutal ako. Nung dumating ang doktor, sabi ng doktor, dadalhin daw ako sa ICU. Doon lalong kumaba ang puso ko dahil alam ko ICU, Intensive Care Unit. So, ang daming dinala sa ICU, kukunti na lang ang nakalabas na buhay. So, ayaw ko naman na may mangyari sa akin doon. Ang sabi ko sa nurse, pwede ba dalhin nyo na lang ako sa isang room, doon na lang i-check ng doktor, wag lang sa ICU. Ang sabi niya, hindi daw pwede ang sabi ng doktor sa ICU kasi para ma-monitor yung blood pressure ko, yung oxygen level ng katawan ko at saka yung palpitation kasi naramdaman ko rin na parang kapag mabilis akong nagsasalita, mabilis din akong mapapagod. So ganun daw talaga magka-partner ang high blood pressure at saka yung problema sa puso. So yun, sa madaling salita, dinala nga ako doon sa ICU. Maraming struggle doon sa loob ng ICU. Hindi ka pwedeng magiging normal ang buhay mo doon. Nandyan yung mga nurse, ng aking anak nasa labas lang ng ICU. So nagdusa din siya doon, nagantay siya sa isang kwarto, may waiting area doon. So nandoon siya. Kapag may kailangan ako, tinatawag lang siya ng mga nurses sa ICU. Sobrang hirap. Iyak ako ng iyak. Dinadasal ko sa Diyos na sana
pagbigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon kasi yung mga anak ko, wala na silang tatay. 10 years na akong byuda. Paano na lang sila kung wala ako? Sino ang magagabay sa kanila? Mabait talaga ang Diyos. Pinagbigyan niya ako. After mga 3 to 4 days, nakalabas ako ng hospital, okay? So, nakauwi na ako ng bahay. Ang kaso lang, kailangan kong magpa-therapy upang makarecover ng mabilis at saka makuha ko agad yung aking lakas. Noong nasa bahay na ako, sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko kaya ito? Kasi wala naman akong magagawa pa. Andyan na yan. Kahit ayaw ko man, nangyari na. Kaya ang una kong ginawa, tinanggap ko ang sitwasyon ko. Hindi ako pwedeng magbiyahe, sumakay ng tricycle na mag-isa dahil pag tumayo ako, parang wala akong balance. Ganun ang nangyari kahit naging normal na aking blood pressure, hindi ko pa matansya ang buhay ko noon kapag tumayo ako at saka umupo para akong nahihilo. So yun ang struggle ko. Ang tagal kong pinagdusahan ang sitwasyon na yun. Hanggang kasasanay ko ang sarili ko na lumakad, dahan-dahan, umupo, tumayo. Ang lahat ay dahan-dahan. Hindi nakamukha ng dati. Ang pinaka-effective ay yung support system. Yung aking mga anak ay very supportive. Okay? Kapag galing ako sa hospital, minsan gusto nila akong ipasyal sa SM, manood ng sine. Ang ganda nga ng pakiramdam, kaya nag-i-effort sila. Ang kaso lang, ako ang tumatanggi kasi hindi rin ako mag-i-enjoy dahil nahihilo ako. Nag-grab kami, so nahihiya na din ako dahil lahat na lang ng paraan ginagawa niya para maging komportable ang buhay ko dahil hirap na hirap nga ang sitwasyon ko. Hirap kumain, hirap tumayo, hirap lumakad, kasi takot akong baka matumba, madali akong matakid. Ibig sabihin, mahalaga sa akin ang support system, ang support ng mga anak ko, sobrang malaking tulong at higit sa lahat, hindi ako huminto sa pagdasal at nagtiwala talaga ako sa sarili ko. Kasi kung hindi ako magtitiwala sa sarili ko, sino pa ang magtitiwala? Diba? Kung hindi ko tulungan ang sarili ko, paano ako gagaling? Paano ako mag-improve? Kahit na araw-araw, maliit na hakbang, maliit na mga bagay na ginagawa ko, kapag hindi ko tinutulungan ang sarili ko, wala lang. Lahat ay mawalan ng saysay. Kaya yun ang nilalagay ko sa isip ko, fighting lang, kaya natin to. Alam niyo kaibigan, kung kaya ko, kaya niyo rin. Lahat tayo ay may lakas na hindi natin napapansin. Ang mahalaga, kailangan nating harapin kung ano man yung mga challenges, mga trials na nasa harapan mo ngayon. Maghanap ka ng kasagutan. Di ba may kasabihan, there is always a second chance. Kaya palagi nating isipin, meron tayong pangalawang pagkakataon. Gamitin natin ito upang maging mas malakas, mas matatag, na labanan ang lahat ng hamon sa buhay na dumarating sa atin. Huwag kang sumuko, fighting lang. Kaya kaibigan, never stop believing. Never stop fighting. Because your story and my story isn't over yet. Kaya ako, tuloy-tuloy lang ang laban at pinanghahawakan ko ang promise ni God sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So, bakit tayo mag-aalala? Nandyan palagi si God, nakagabay at saka nakaalalay sa atin. Ang gawin natin, maghanap tayo ng extra income para panlaban sa mga extra challenges na dadating sa buhay natin. Kapag
may mga kaibigan kang nagsuggest, pakinggan mo, damdamin mo kung sila ba ay nagsasabi ng totoo at mag-research ka din. Ako, nasa Clicknomics ako ngayon. Dito ko nakita na sila talaga ang aking kaagapay patungo sa tagumpay. Okay? Tara sa Clicknomics. Welcome sa community. Let's click to success.